Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Hi, madlang people! Kinakanta ko yan dahil bagay yan sa taong kukwento ko sa inyo. Ako nga pala si Ginger, ang pinakamatalik na double cards ni Marinsay at Taryn Echo. Noon kasing isang araw, si Marinsay ay hibahib na lumapit sa akin. Ang sabi ay, "Best friend, can you help me with my problem?" Sabi ko ano ba ayon? Sabi "My honey's birthday is super soon na, but I don't have a present." Sabi ko aba, kadali niya, edi pumunta ka ng mall at bumili ka ng regalo. Sabi "But I don't have money, alam mo naman, kaya please help me make a presentation for him." Ay, kainaman naman talagang babaysot na yan. Palibhasa, mukha nga lamang Diyosa, kaya laging napapagkamalang sosyal at mayaman, pero wala namang pera. Aba, ay di akin munang pinag-isipan at mahirap iyon gawa ng kadaldal ko ba namang are, baka kung anong masabi ko. Ay, ano pa ba naman ang masasabi ko sa kumparing Excel kong yan? Ay, ang naaalala ko lamang naman ay puro kakeng ko yan. Palibhasa, malakas kasi ang kanyang sense of humor. Sense of humor pala. Kapag nga naaalala ko ang kanyang mga kalokohan, ako'y natatawa na lang. Kahit ako'y mag-isa, kahit ako'y magmukhang baliw, ay hindi maiwasan at nakakatawa naman sa Diyos. Ay, kadami niyang alam. Palibhasa, bibo yung kumpare kong ayan. Noong nag-aaral pa yan ay kagaling at honor, noong college ay dinislistar din naman. Minsan nga, pag siya ay bored na sa klase, ay siya magpapasikat iyan ng pagsagot sa professor. Paulit-ulit lang naman ang sinasabi. Paikot-ikot at pagkakatagal bago matapos. Kaya ang resulta ay halos ubos na ang oras sa kamamawa niya. Tuwang-tuwa naman ang mga kabarkada at mga kaklase na ayaw na din magklase at wala nang nabistas ang professor. Ay aywan nga ba kung bakit si pare ko ay hindi nag-abugas siya. Yun naman talagang kursong bagay sa kanya Kala mo ba, ikaw ay hindi mananalo diyan pagdating sa mga debate at katuwiran. May pa-English pa yung nalalaman. At ang nakakatalpakan niyan ay tunay pang nauwing talo na, ay pikon pa. Kating di ba naman ang boka ng kumpare kong iyan Bukod sa kanyang taglay na talino, ay dagdag din naman sa pogi points niya ay kagaling din mambola. Mapaibig pa ba naman niya ang kanyang maganda at sexing asawa? Kung sa bagay, si pare ko naman ay mayroong maiipagmalaki. Kita mo't para naman talaga siyang Adonis. Inaka, lalo na noong pumayat yang si pare ko, ang sabi ng misis niya, "Oh my gosh, nalalaglag ang panty ko dahil sa kagwapuhan ng asawa ko. Yum, yum, yum." Nakaka-in-love talaga ang kagwapuhan at kamatsuhan niya. At yan din ang dahilan kung bakit si pare ko ay nilalapitan ng mahaharap na babae. Kaya ang aking sabi kay kumari ayan, nag-asawa ka kasi ng gwapo, ay di magtiis ka. Sa bagay wala namang dapat ipag-alala yan si kumari. Kilala ko yan si pare ko, stick to man yata yan. Kung si Rufa Gutierrez na, hindi niyan pinatulan kahit crush na crush pa niya. Yun pa ba namang mga tsakanes na nagdididikit sa kanya? Kasi ang tunay niyan, para sa kanina niya, mas maganda si Mooncake kesa kay Rufa. Kung ang ilapit mo ba dyan kay kumpare ko ay pagkain, ayun, tsak napapakasin niya yun. Ang hilig ba naman ay kumain na ng kumain, kaya hirap naman mag-dieta para lang pumayat. Magaling din naman magluto yan, sa totoo nga mas marunong kaya magluto kaysa kay kumare. Si kumare nga lamang ay kagaling namang magpakain. O baka kung anong iniisip mo dyan yung totoong pagkain, hindi yung luto ng Diyos. Ang dalawang iyan ay nag-aaway din naman, katindi pa nga pagminsan, pero kapag nagbati na ay Diyos ko po, Rude, kumapit ka na at yayanig ang sanlibutan sa kaswitan. Kapag yung dalawang yan ay nagpamasahe sa isa't isa ay alam na, wag nang magtaka. Yan namang dalawang yan ay hindi mapapagkamalang mag-asawa kala mo ba? Ay kala mo'y magsyota, kilitian ang kilitin at sundutan ang sundutan. Lalo na yung si pare ko, para bang laging sabik na sabik at gigil na gigil sa kumare ko, hohoy! Ay, intay ka muna, at kung ano-ano na yata ang nasasabi ko, sa kadaldalan ko nga ay baka ako'y ma-MTRC bay, nakoy tapos tayo diyan! Ay siya, ay mabalik muna tayo sa usapang physical appearance at kapugian ng kumpare ko. Alam mo ba, kahit yun ay tabatingking, ay pagkakaganda namang magdala ng damit ano ba ang sinabi ni Derek Ramsey kapag si kumpare ko ay naka-coat and tie na? Ay tapos ang karir niya kung si kumpare ay pumasok sa showbiz. Naku po, lalangawin ang mga pelikula niya. Ay tunay ka naman na si kumpare artistahin Ay kung sa postulan
din. Tingnan mo, ang ilong, kainaba naman ng tangos. Ang mata, talaga namang kaganda. Talagang pag siya nangiti, ay ngipin-ngiti din ang mata. At ang labi, natural na mapula. Ay bakit nga ba pag minsan lang mapula na nga papupulahin pa, dawain pang wet lips. Para namang nang aakit sa mga chicks Kaya naman ang ibang chicks ay hindi ko rin masisi. Pag sinasabi nila na kaganda raw ng labi at yun daw ang pinaka-best part ng mukha ni kumpare. Pero malamang-lamang ay gusto lang ng mga iyon na makahalik sa kumpare ko. Ay ang pagkakamalas lamang nila at hanggang pangarap na lamang sila. Pero ang sabi naman ng aking kumare ay ang pinaka-best part naman daw ng mukha ng kumpare ko ay ang kanyang mata. Dahil the eyes are the windows of the soul daw. At saka isa pa, ang labi, nadadaya naman ang ganda. Pwede nang papulahin na laang. Pero ang mata, kahit ipabalik-baliktarin mo pa ang mukha, hindi mo madadaya yan. Pag talagang maganda, talagang maganda. Kapag hindi, ay talagang hindi. Nabanggit ko nga pala kanina ang showbiz. Alam mo ganun si kumpare ko, ay talentadong Pinoy yan. Kasi magaling kumanta. Hindi mo mapapag-iwanan sa kantahan. Naku po, usok ng mic. Si pare ko nga noong kabataan nasali sa mga amateur at saka sa mga singing contest, ay talagang champion Noon namang nag-MC yan sa patimpalak ng kagandahan kung saan nanalong sexy niyang asawa, ay kumanta pa yan ng Tanging Yaman. Ay nako, teka muna. At ari ang video ipapakita ko sa inyo noong sila'y nagliligawan pa, dinaan sa kanta. Joke lang naman. Pero ari ang sampol. Halina aking mahal, ligaya ko ay ikaw. Kapag di ka natatanaw, ang buhay ko ay anong panglaw. Oh, ayan, may kiss ng pogi. Sagutin mo na ako, Sai, please. Ikaw ang aking tanging yaman, na dinubos ang nasumpungan, ang nilikha mong karitan, suyap ng iyong kagandahan. Sa pagiging ama naman sa kanyang anak, ay tunay kang pinaka-the best father in the whole wide world. Sabi nga ni Charlotte. Ang turing nga ni pare ko sa kanyang anak ay kahit pagkakalaki na isa pa ring baby. Aba, ay yung kumpare ko istrikto. Sabi ba naman kay Charlotte, oh, bawal muna yung crush ha, at mga love-love na ganyan ha, bata pa. In fairness, may point siya. Pero nakakatuwa, at ang mag-amang iyan kung magturingan, kala mo ba'y magkabarkada lamang? Palibasa'y pagkakalaki nga din naman ni Charlotte at Higante, ay nag-aaway din naman paminsan-minsan. Pero ang mahirap yung si kumpare kong yan, hindi yan nakakatiis kapag nagtampo ng dambuhalang baby niya. Susuyuin, kaya ayun, nagiging spoiler din. Puros banding moment silang mag-ama, banding na ng banding. Ang pinakaayaw nilang banding moment ay ang mag-aral. Pero ka-weirdo, at biro mo ba naman ang pinakagusto nilang banding moment na magluto kahit ba naman hating gabi magluluto ng pancake? Aba, minsan pa kahit hating gabi na pagkaluto ng pancake, itong si Charlotte, siglang-sigla pa, sasabihin sa ama, Papi, gusto kong manood ng movie. Kala mo ba yung kumpare ko'y aangal? Ay hindi! Pagbibigyan pa rin niyang kanyang anak! Ay naku po! Ay kahit antok na, kulang na lamang ilagyan ng glue ang talukap ng mata't ikapit sa kilay para manatiling dilat, mapagbigyan lamang ang anak! Sa pagiging padre de pamilya, ay talaga namang tunay kang panalo rin yung si kumpare Tingnan mo naman, kahit hindi sila sinyaman ni Ayala at Sobel, ay lahat naman ng komportableng buhay na mabibigay niya sa kanyang pamilya ay talagang ibibigay ni kumpare. Sa pagiging anak naman sa kanyang mga magulang, the best lang si kumpare ko Yan ikabait din sa kanyang mga kapatid at mga pamangkin. Yan nga palibasa inamumunso, kaya paborito ng lahat sa Malvar. Ay hindi naman sa pagmamayabang yan ay lumaki at tumanda ay hindi nagbigay yan ng sakit ng ulo sa kanyang mga magulang. Hindi yan pasaway. At yan naman ay turing-turing ng mga tao doon sa Malvar. At kagaling ng makisama at kabait na bata pa. Kaya naman, ang kanyang family ay super proud din sa kanya. Yan nga kapag yung nasa Saudi talagang nakakamiss ang kanyang presensya. Kapag nasa Malvar naman, ako po, para laging may okasyon doon, parang fiesta. Araw-araw ay family day, ako po, pagkakahaba ng table, kapag kainan, at talagang hindi magkaintindihan ang pagpe-prepare ng pagkain para sa kanila matabang bunsong anak. Paano ba naman yan hindi lulusog dito sa Pilipinas? Ay talaga namang sobrang magluto naman sa sarap si Nanay Esther at si Tatay